Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, pamilyang pinag-iinala ang tulak iimbestigahan. Malalakas ang loob itong pamilya na ito. Not necessarily dahil sa Tagales sila na ang pinakamalaki. Ngayon, dahil na wala yung mas malaki dati, itinake over na at lumalabas na sila ang pinakamalakas na dealer ngayon. Mga nakumpirmang miyembro ng sindikato ng Shabu tutugisin. Kumong kami mo, tapos ulo. Bulto-bulto. 5, 6, 7, 8, 9. Huwag mo na ako kapkapan na ito. Oo. Tatay ko naman eh. Oo. Oo, yan. Nagbebenta ng pampalaglag ng bata na mamayagpag daw sa gilid ng simbahan ng Baclaran. 1.5 daw po yung isang yung 6 na peraso isang banig. Ilabas mo na, ilabas mo. Lahat, labas mo. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Meron pong kakaibang pamilya sa lungsod ng Navotas. Masipag daw talaga magmula sa ama hanggang sa anak hanggang sa apo. Sige ng pagbibenta. Pero ano nga ba ang kanilang paninda? Noong Setyembre ng taong 2007 sa ikapitong anibersaryo ng investigador, mapangas naming pinasok ang madidilim na looban ng tangos sa Navotas. Nakuna namin dito ang garapalang pagbebenta ng droga. Sikat dito ang bahay na bato. Sa bahay na bato, pwede kang mag-drugs, pwede kang mag-sex at magsugal, mag-damag. Kapalit ng babae ay ang shabu, ang pambayad. Sa pinagsamang pwersa ng investigador at ng PIDEA, nilusot ang kuta ng mga sospek. Nasorpresa ang mga nasa loob ng isang kwarto sa biglang pagpasok ng mga operatiba. Dito sa Hazel. Pasitin na. Sino sa isa? Ito. Si Georgette yan. Upo ka muna dyan, upo. Tatutuhan mo yun. Nang maghalungkat, ito ang tumambad sa mga taga-PIDEA. Sir, ano yan, sir? Mga paraphernalia to eh. Yung ginagamit, yung tuter yan. Tuter. Foil. Lighter. Saka yung pinagtanggalan ng basura. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa mga sospek. Makalipas ang halos 3 taon, nakatanggap ng impormasyon ang investigador na ang bentahan ng droga sa Tangos na Botas, buhay na buhay pa rin. Sa pag-aaral ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa mga mahihirap na lugar tulad ng Tangos, talamak ang bentahan at paggamit ng droga. That is a very profitable area, mga ganyan eh. Basta matao at maraming may problema sa buhay. Very vulnerable yung mga communities na ganyan. May pamilyang mahigpit na minamanmanan ng PIDEA doon, ang pamilya De La Cruz. Malalakas ang loob itong pamilya na ito. Not necessarily dahil sa Tagales sila na ang pinakamalaki. Ngayon, dahil na wala yung mas malaki dati, itinake over na at lumalabas na sila ang pinakamalakas na dealer ngayon. Ayon sa PIDEA, ang pamilya De La Cruz ay pinamumunuan ni Efren, ang padre de pamilya na ngayon 84 na taong gulang na. Ito na yung utak, ito yung ugat. Na-establish na kasi niya yung pangalan. Na-establish na yung trabaho. Not under din siya sa watchlist ng Valenzuela. So, and then watchlist din siya sa Navotas. He created his name already sa
paglalaro ng illegal na droga since Narcom days. Ang pagtutulak ng droga raw ang negosyong ipinamana ni Tatay Efren sa kanyang mga anak, pati na sa kanyang mga apo. Si Efren, may kaso siya for possession of dangerous drugs noong 2004. And noong 2009, may kaso siya na selling and possession also of dangerous drugs. Kasamang Pidea muling pumasok sa tangos ang investigador para magmanman. Ang bawat iskinita aming pinag-aralan, nakihalubilo kami sa mga umpukan. Nakilala namin ang isa sa mga anak ni Tatay Efren na si Emmy, 57 taong gulang. Si Emmy naman, yung may-ari ng bahay, siya yung main distribution point. Siya yung dinadalahan ng drugs coming from yung source ni King. At dun siya hinahati-hati for distribution. Tapos kung makikita mo yung mga pagkakahati-hati ng drugs, from malaki, papaliit, yun ay binibigay niya doon sa mga anak-anakan niya. Tila isang tindahan ng kanyang bahay, pero hindi pagkain o chichirya ang itinitinda, kundi bato ang ibinebenta. Lantaran, garapalan, walang takot si Emmy sa pagtitinda. Pinapili pa niya ng shabu ang bumibiling agent ng Pidea. Pero hindi namin nakita rito ang isa pa sa mga anak ni Tatay Efren na si Evelyn, na kilala sa pangalang King. Siya yung pinanggagalingan ng source ng drugs. Kinukuha niya to galing sa Bulacan. Hindi yan nagtatagal dyan sa Nabotas. Ang gagawin niya is kukuha siya ng drugs, papasok niya doon sa Nabotas, tapos lalabas. And then, kukuha ng remittance, lalabas na naman. May 2 cases siya, possession. 2 beses noong 2003. Pilit naming hinanap si King. Ilang araw kaming naghintay pero hindi siya nagpakita. Totoo ngang mailap siya.